panukalang President Rodrigo Roa Duterte Act ni Senator Amy Marcos kinontra sa Kamara. Ano ba itong Ano bang laman yan, Lakay? ano ba itong Rodrigo Yung Duterte proposal. Act ni Senator Amy? The order is dead or alive. Hindi yan, Dong. Ayan. Abay, ano ba ito, Raymond, itong bill ni Manang Amy? The order is dead or alive. Hindi po yan, Dong. Good morning, Mr. President. Ayan. Alamin nga detalye mula kay Aris number 12. Ba't galing sa Kamara ang report? Di ba dapat galing ito sa Senado? Ha? Alamin nga natin report mula kay Manang Milky Rigonano. Milky, please come in. Lakay at Sister El, kahit kumalas na ang Pilipinas sa International Criminal Court noong panahon ng Duterte administration, mayroon pa rin natitirang obligasyon ng bansa sa ilalim ng Rome Statute. Sagot ito ni Akbayan Party List Representative Shel Jokno sa panukala ni Senator Amy Marcos sa ipagbawal ang pag-aresto agad na pag-turnover ng ating mamayan sa dayuhang bansa na hindi nalilitis sa ating korte. Ang bill ni Senator Marcos ay hango sa nangyari sa kanyang kaalyado Lakay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-turn over sa ICC at ngayon ay kasalukuyang nakadetain sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Jokno, mahirap magkaroon ng patas na paglilitis dito sa Pilipinas. Binanggit ni Jokno ang nanatiling impluwensya ng dating Pangulo na pwedeng maging dahilan para matakot o magdalawang isip na humarap ang mga testigo. Anya, hindi rin dapat kalimutan na maraming na-appoint si Duterte sa judiciary na maaaring makaapekto sa kaso. Narito si Akbayan Party List Representative Shel Jokno. Come to the conclusion that, and I fully agree with it, that it will be so difficult to have a fair trial in the Philippines of a former president who has still a lot of influence na maaring matakot ang mga testigo, maaring magdalawang isip, maaring a former president who also managed to appoint a lot of members of the judiciary, a former president who really waged a war on drugs that was a very violent war. Kaya para sa akin, we can be assured of a fair trial if it's done in the ICC. The judges there cannot be coerced, intimidated, or otherwise influenced in their decisions. Pati ang mga testigo ay hindi rin matatakot na humarap at sabihin yung kanilang kaalaman. Dagdag pa ni Jokno ang pagkilos ng ICC na ituloy ang paglilitis sa extrajudicial killings sa ilalim ng nagdaang Duterte administration ay malinaw na may seryosong pangamba sa kakayahan ng ating judicial system na magsagawa ng fair trial. Ako si Milky Rigonano nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigonan.